Hey, what's up mga ka-MUG at mga ka-BTP? Magandang umaga sa inyo lahat at welcome sa panibago nating video reaction. Ito na nga ulit. 112 million na ang nakukuhang pera, 112 million peso at iba't ibang mga currency na nakuha dito nga sa 12 volts, no? At sinasabi nga ni Colonel Fajardo na ito ay magagamit na ebidensya at mukhang mabigat na ebidensya 'to, na meron nga ditong nangyayaring illegal at money laundering, ano? At yung mga passport, guys, may mga passport na kinikip sila at sinasabi nga daw na yung mga may-ari ng passport na yun, 'di ba, pinupuwersa raw na magtrabaho na wala yatang sahod. Well, para maintindihan natin, panoorin natin 'to. Teka lang, baguhin natin yung speed para hindi tayo ma-copyright. Oh. Sa ikalawang pagkakataon, muling sinalakay ng mga tauhan ng Philippine National Police, Presidential Anti-Organized Crime Commission at Anti-Money Laundering Council ang Pogo Hub na Central 1 sa Bagak, Bataan. Yan ang ulat ni Ryan Lesiges. Sa ikalawang pagkakataon, muling sinalakay ng mga tauhan ng PNP, PAOK at Anti-Money Laundering Council o AMLAC ang sinasabing Pogo Hub na Central 1 Bataan sa Bagak, Bataan. Sa bisa ng utos ng korte, pinagbubuksan ang 12 money vault, bulto-bultong pera na Ayan, doon sa mga nagko-comment, no? Malamang mga reporters ng mga Garcia. Ayan, may court order. Hindi tanga ang korte kung wala silang basihan na may illegal dyan para ipa-raid nila yan. Para payagan ang PAOK at CIDG na i-raid yan. Tandaan nyo yan, korte ang nag-utos na yan ay i-raid. Kaya, kung sinasabi ninyo na walang illegal dyan, mas marunong pa kayo sa korte. plastic pa ang nakita mula sa vault. May ibang currency din na nakuha. Umabot sa 112 milyon ang halaga ng pera ang nakuha mula sa 12 money vault na nabuksan. Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Jane Fajardo, nagpapatunay ito na involved sa scam at crypto. Nagpapatunay ito na involved sa scam. Ngayon, patunayan nyo ngayon sa korte, pag naisampa na ito, patunayan nyo sa korte na yan ay pambayad lang sa inyong mga empleyado at maintenance ng inyong kumpanya. Di ba? Ako, tanong lang to, hindi ko rin alam eh. Di ba pag nagpapasahod ng isang kumpanya, direct from bangko, kinukuha sa bangko, then dadalhin sa opisina. Di ba parang ganun? Bakit yan nasa vault? Bakit tinatago? Well, pwede naman sabihin na tinatago, then eventually dadalhin sa bangko para i-deposit. Di ba? Pero, tatanong lang naman. Di ko rin masyadong kabisado eh. Currency ang kumpanya. Itong kumpanya na naging subject po ng kanilang search warrant ay nagpo-provide po ng back-end support, particularly sa gambling operations po, like yung tinatawag po pong Winbox. Na ito pong Winbox na ito ay matagal na pong binan sa iba-iba po pong bansa because of the... Yung Winbox na yan, matagal na palang binaban yan sa iba't ibang bansa eh. Pagdating dito, binigyan ng permit ng AFAB. Bakit? Anong meron AFAB? Bakit nyo binigyan ng permit yan? Diba? Yung Winbox na yan. Binawal na pala yan sa iba't ibang bansa. Diba? Ulitin natin. Iba-iba po pong bansa because of the fraud being iba-iba po pong bansa because of the Winbox. Na ito pong gambling operations po, like yung tinatawag po pong Winbox. Na ito pong Winbox na ito ay matagal na pong binan sa iba-iba po pong bansa because of the fraud being conducted by this because Winbox. of fraud. Diba? Ipagtanggol niyo pa. Mga Garcia, Abet, Joet, ipagtanggol niyo pa. Well, magagaling naman siguro abogado nyo, di ipagtanggol nyo sa korte. Huwag sa taong bayan. Kasi maraming mga mamamayan ang naluloko. Maraming mamamayan ang naniniwala sa inyo. Diba? Maraming tao ang naniniwala sa inyo na bulag sa inyo. Kaya please lang, wag sa media.
'Di ba? Sa korte niyo patunayan. And then saka niyo i-media na wala na totoo ang sinasabi niyo na walang illegal diyan sa di umano ay pogo. Na sinasabi ninyo na yan ay ano nga yan? Pogo Hub kasi nakalagay dito. Pogo Hub na Central 1. Oh. 'Di ba? doon po sa kanilang mga customer. Unang pinasok ang nasabing compound matapos makitaan ang probable cause ng Malolos RTC dahil sa paglabag sa labor trafficking nitong October 31. O yun pala eh. May nagsumbong pala eh. Na may human trafficking eh. Kaya pala pinaraid. May mga nagsusumbong. Bumungad dito ang mga computer na may Winbox, isang illegal gambling app at Winbox, isang illegal na gambling app. O ano pa? Yun palang ebidensya na eh. O ngayon, mas tumibay ngayon ang ebidensya dahil sa mga pera na to. O ano na? Tanggol pa. O, sana naman itong mga kababayan natin, maliwanagan kayo dito. O. Diba? Sana magising, sana mauntog kayo dito. Sana magising kayo dito. Akala nyo lang okay. isang platform na ginagamit sa withdrawal at deposit ng mga pera. Wala daw itong kaukulang permit mula sa PAGCOR at ang tanging permit lang na meron nito ay mula sa authority. Yan naman, sila mismo nagpatunay. Tuwan-tuwa pa nga sila nung sinabi ng PAGCOR na, wala palang kinalaman ng PAGCOR dyan eh. Hindi naman pala nila kailangan bigyan ng permit yan eh. APAB lang talaga. O yun, isang katibayan yon, yung video na yon, na wala talaga yung permit sa PAGCOR. So, pabor. Pabor sa mga pahok yan, yung video na yan. Diba? At hindi APAB ang magbibigay ng permit diyan dapat. Well, kailangan din ng permit sa APAB, pero dahil may sugal diyan, kailangan ng PAGCOR diyan. Illegal na Winbox pa pala yung ginamit nyo. Freeport, Bataan. Bukod dito, ay may mga dokumento pang nakuha at mga pasaporte ng mga dating nagtratrabaho sa lugar. Mga pasaporte ng mga dating nagtatrabaho sa lugar. Bakit nandiyan yung mga passport na yun? Nasaan na yun yung mga tao na yun? Yun ang tanong dyan. Yung mga may-ari ng passport na yan, nasaan na yun? Po yung kanilang mga pasaporte at kapag ginawa po natin and they are being forced to work doon po sa scam, that would constitute trafficking in persons na po. So ito po yung mga ebidensya po na kinakailangan po ng operating unit para suportahan po yung kasong isasampa po, not only with respect po doon sa violation po ng trafficking in persons but also dito sinasabi nilang nakita nyo na sa mga nagko-comment dyan sa ating post. Nakita nyo na. May ebidensyang nakakuha, hindi lang pera naman ng Bolt na yan. May mga ebidensya yan. Sinasabi ko sa inyo eh. Salute sa PAOK at sa CIDG natin. Na fraud and other related cases. Nag-ugat ang operasyon matapos makatanggap ng reklamo mula sa ilang Pilipino na biktima sila ng labor trafficking. May nagsumbong. May mga titistigo dyan. Hindi pa lang nila nilalabas ngayon kasi mahirap na nga naman. Kasi taya buhay dyan. May mga titistigo dyan ng mga Pilipino na sila ay biktima ng human trafficking. Maliwanag, gusto niyo ulitin natin. Ulitin natin ha. Ang operasyon matapos makatanggap ng reklamo mula sa ilang Pilipino na biktima sila ng labor trafficking sa lugar. Mula dito sa Campo Crame. Di ba? May mga nagsumbong na sila ay biktima ng labor trafficking. May mga nag-comment pa nga dyan eh, sa video, na sabi nga buti nga nahuli na yan kasi wala naman 13-month pay. Tanyo, pati benefits ng tao, pinagdadamot nyo. Pati benefits ng mga tao dyan, hindi nyo binibigay. Kaya naman pala, nung nagpapapirma kayo, ang tawag doon, may parang nagpa-poll eh. Doon sa mga empleyado ng Pogo tuloy. Di umano ay Pogo, dyan sa bagak na yan, wala masyadong nakikisa sa inyo. Kasi yun pala, may ganyan palang problema. Well, sa korte nyo pag-usapan. Sa korte nyo patunayan na walang illegal dyan, mga Garcia. No, Abet. Ha? Sa korte nyo patunayan na yan ay walang illegal. Anyway, may testigo naman pala at may mga ebidensya nang nakuha na mas matitibay pa. So yun lang naman, no, mga ka-MUG. Sana yung mga kababayan natin, mamulat na rito.
mamulat na usually pakitang tao lang yung mga politiko na yan. No? Kala nyo lang mabait kasi nabibigyan kayo ng ayuda. No? Kaya huwag tayo didepende sa ayuda. Dumipende tayo sa mga information na kagaya nito. Diba? Buti nga na ano na yan eh, na lumabas na yan eh. At malamang may marami pang lalabas dyan. Diba? Lalo pag naimbestigahan nyo sa ano, sa House of Representatives, sa HOR, baka lalo lumitaw. No? So yun lang naman, no, mga ka-MUG at mga ka-BTP. Muli, isang magandang umaga sa inyo. At huwag natin kalilimutan, minsan lang tayo mabubuhay. Piliin natin maging tama at mabuti. Maraming salamat. Bye-bye.